Mabilis na nakarating ang ambulansya sa hospital, may mga nakaantabay ng ibang hospital staff sa entrance para salubungin sila. Nalalayan si Brandon ng lalaking nurse na bumaba ng sasakyan at isinakay siya sa stretcher. Aayaw pa sana nito dahil gusto niyang sundan si Anisha pero hindi siya pinayagan ng doktor. Kami na po ang bahala sa kanya, sir, rest assured she will be fine. Kailangan niyo ring magamot ng maayos dahil baka ma-infection ang sugat ninyo. Kailangan pang makuha ang bala sa hita ninyo. Gusto niya pa sanang sumagot pero nagulat siya na naroon ang kanyang mga magulang. Pa, ma, yes, anak, kami nga, magpagamot ka muna, kami nang bahala sa lahat, okay? Umiiyak na sagot ng kanyang ina. Don't worry, iho, kami nang bahala kay Anisha, kailangan mong maoperahan agad, pagbibigay assurance ng kanyang ama sa binata. Dad, make sure she is fine, please, and I want to be in the same room with her after my operation, I want to see her from time to time. Please, pagsusumamo niya sa ama, kahit nanghihina na rin siya sa sakit ng tama ng bala, mas importante pa rin sa kanya ang kalagayan ng dalaga, wala siyang pakialam sa katawan niya, all he wants is to see Anisha and take care of her, ayaw niyang malayo sa dalaga, at kahit isang minuto lamang ay kung maaari hindi niya ito iiwan, natatakot siya na baka may mangyari na naman masama sa dalaga, baka buong buhay niyang sisihin ang sarili pag nagkataon. Don't worry, kukuha ako ng mas malaking pribadong kwarto para sa inyong dalawa. Kung iyan ang gusto mo, basta bahala ka. Magkita tayo pagkatapos ng operasyon. According to the doctor, it's not a fatal gunshot wound. Pero kung magtatagal ka rito at ayaw mo pang sumama sa mga nurse at doktor, baka dito ka na mamatay at hindi na kayo magkita pa ni Anisha. Pananakot ng ama sa binata kaya mabilis itong nagsalita. Let's go, doc, gamutin niyo na rin ako. I need my future wife to see after this. Dad, take care of her, okay? She will be your daughter-in-law. Soon, sagot ni Brandon at nagpatianod na lamang sa lalaking nurse patungo sa operating room. Ang dalaga naman ay dinala rin sa kabilang operating room. Dahil mabilis na nalapatan ng unang gamot ang dalaga sa mga natamong sugat, medyo malayo na ito sa critical conditions, but they need to stitch all her wounds dahil medyo malalim ang ibang sugat nito. Brandon prayed for her fast recovery. Ikaw talaga, Han, lagi mo nalang niloloko ang anak mo. Hinampas ng ginang ang kanyang asawa pero natatawa naman. Effective naman, Han, nakita mo naman gaano naging masunurin ang anak natin pagdating sa future wife niya raw. I will be thankful to her. Our son has completely changed. Sana pagkagising ng dalaga ay pumayag ito agad sa magiging alok ng binata natin. Excited na akong magkaapo, honest ni Mr. Falcon. Mabuti na lamang at mabilis silang natawagan ni Clifford kanina habang lula ng anak nila ng ambulansya. Noong una ay natakot sila sa sinasabi nito na Brandon has gunshot wound, ang iniisip nila ay critical ang condition, kaya mabilis nilang natuntun ng hospital, dahil kilala nila ang doktor na kinuha ng kanilang anak. Ito rin ang nagsabi kanina habang lula ng ambulansya na pumunta sa hospital kung saan gagamutin si Brandon at Anisha. Habang nasa labas sila ng operating room, naghihintay ng resulta kay Brandon at Anisha, dumating naman agad si Connie. Brandon gave her number to Clifford just in case may mangyari. Tinawagan siya ni Clifford at ipinaalam na nasa ospital si Anisha. Umiiyak itong tumatakbo patungo sa nurse station, pinagmamasdan muna ng mag-asawa ang dalaga. Nurse, nasaan po ang ate ko? Anisha po ang pangalan, ako po yung kapatid niya. Please po sabihin ninyo na okay po ang ate ko. Parang awa nyo na po, malakas na boses nitong tanong habang panay ang iyak. Mag-isa lamang itong pumunta ng hospital matapos matanggap ang tawag ng pulis sa kanya. Tumayo ang ama ni Brandon at lumapit kay Connie. Hiha, ikaw ba ang nakababatang kapatid ni Anisha? Lumingon sa gawin ng Ginoo ang dalaga, puno ng luha ang mga mata, may halong takot na makikita sa mga mata nito. Opo, sir. Sino po kayo? Ako ang ama ni Brandon. Halika, samahan mo kami ng asawa ko roon sa labas ng operating room, sabay natin hintayin ang ate mo at ang anak ko. Inaya ito ng Ginoo. May pag-aalinlangan man na sumama ang dalaga, sumunod na lamang siya. Pakiramdam niya ay safe naman siya rito. Tumango siya at sumama sa ama ni Brandon, sumenyas na lamang ang matandang lalaki sa nurse na sagot niya ang dalaga. Thank you po, sir, sagot ng isang nurse na naroon. Nang makalapit si Connie at ang ama ni Brandon sa kinaroroonan ng ginang, nahihiya siya dahil baka magalit ito sa kanila, dahil libre silang pinatitira sa kondo ng binata,
wala kasing idea ang dalaga kung okay ba sa magulang ng Kuya Brandon niya ang setup nito at ng ate niya. Kung ano't ano pa ipagtatanggol niya ang kanyang kapatid, madalas kasi sa napapanood niya sa drama kapag mayayaman ang pamilya ng lalaki, inaalipusta ng mga ito ang iniibig ng anak nito lalo kung mahirap lamang ang babae, sa sitwasyon nila, sigurado siyang kinamumuhian sila nito. Handa na ang mat array mode niya kung sakali man tarayan siya ng ginang but to her surprise, Brandon's mother hugged her tight as if they knew each other for a long time. Kumusta ka, hiha, I'm Brandon's mother, nakita dati, ani ng ginang sa kanya. Nagtataka naman si Connie kung anong pinagsasabi ng ina ni Brandon. Moalang-galang ginang, I mean, nakita kanina, nung titingnan ko sana ang anak ko sa kondo niya. Pero nakita ko kayong tumuloy ni Anisha sa bahay ng anak ko, hindi ako nagpakita sa iyo. Hindi po kayo galit sa amin ng ate ko, no, why would I? Besides, I already knew your sister before you, welcome to the family. Hiha, advance lang ako, huwag mo na akong pansinin, pagbibiro pa nito sa dalaga. Para naman nabunutin ng tinik si Connie dahil mabait naman pala ang magulang ng kanyang itinuturing na kuya. Salamat po, ma'am, pero hindi po ako ang girlfriend ni Kuya Brandon, bakit po ninyo ako welcome sa family ninyo? May isa pa po ba kayong anak na lalaki na irereto sa akin? Nako, hindi pa po pwede, baka habulin siya ng itak ng ate ko, okay na po ako sa single for now, landi later pa po ako after ng pag-aaral ko. Mahabang esplika ng dalaga, bigla siyang kinabahan ulit dahil baka may lalaki ito na ipakikilala sa kanya, masasabunutan siya ng ate niya pag nagkataon. Natawa ang ginang sa sagot niya, maging ang asawa nito ay nawili sa mga kwento ni Connie, hindi nila namalayan ang oras, hindi pa rin lumalabas ang doktor mula sa operating room, may araw na rin sa labas, mukhang tanghali na pero gising pa rin sila. Nahinto sila ng pagkukwentuhan ng may dumating na lalaki, binati nito agad ang magulang ni Brandon at humalik sa pisngi ng ginang ang bagong dating na lalaki. Magandang araw po, tita, magandang araw rin po, tito, how's Brandon and Anisha? Magandang araw rin sa'yo, iho, hindi pa namin alam kung ano na ang lagay ng dalawa, kanina pa nga kami naghihintay rito sa labas, marami nang ang naikwento sa amin itong si Connie na kapatid ni Anisha, napakasayang kasama nitong bata na ito, natutuwang sagot ng ginang sa lalaki. Hiha, siya nga pala ang kaibigan ni Brandon, si Clifford, isang colonel ng kapulisan. Siguro siya ang tumawag sa iyo kanina tungkol sa ate mo, gaya ng kwento mo sa amin, nakangiti ang ginang habang hawak ang kamay ni Connie, nahihiya pa si Connie dahil magaspang ang kanyang palad. Pero mas nahihiya siya sa lalaking pinakilala nito sa kanya. Ang gwapo niya pala, may girlfriend na kaya siya, ani ng malanding isip niya habang hindi halos makatingin sa gawin ni Clifford, namumula ang pisngi niya sa hiya. Magandang araw po, sir, kayo po pala yung tumawag sa akin. Salamat po sa pagtawag. Nakayuko ang dalaga habang sinasabi ang mga katagang yun, nauutal siya at nahihiya, for the first time in forever parang naging active si Cupido sa kanya at panyana siya nito na hindi na ihanda ang kanyang shield. Nanlalamig at namamawis ang kanyang mga kamay sa kaba, ang gwapo niya self-honest ng malanding isip ng dalaga, conscious siya bigla kung ano ang itsura niya. Magdamag siyang walang tulog at hindi man lang masyadong nakapag-ayos ng sarili, baka mukha siyang gore sa harap ng binata, feeling niya lang naman, panay ang lagay niya ng buhok sa likod ng kanyang tainga. Seryoso naman na nakatunghay si Clifford sa dalaga, pakiramdam niya tinambol ng malakas ang puso niya sa unang pagkikita pa lamang nila ng kapatid ni Anisha, ngayon lamang siya nakaramdam ng kaba sa harap ng babae, may hookers naman siya katulad ng kaibigan ngunit hindi naman siya nakakaramdam ng kaba. Excitement palagi ang nararamdaman niya lalo pagdating sa kama. Huwag yan Clifford, bata pa yan, at baka magalit sa iyo ang ate niyan, kastigo ng utak niya, tama, hindi siya dapat magpadala sa nararamdaman, it's just an infatuation, nothing serious. Magandang araw rin, don't mention it, it's my job, malamig na sagot niya sa dalaga na hindi siya matingnan ng diretso, feeling niya tuloy nakakatakot ang itsura niya. Nakatingin at nakikiramdam naman ang dalawang matanda. Hindi napansin ni Clifford, matagal na pala siyang nakatitig kay Connie kung hindi pa lumabas ang doktor mula sa operating room. Doc, kumusta ang anak namin, safe ba ang operation niya? Bungad na tanong ng ginang sa manggagamot. Bigla namang bumalik sa balintataw si Clifford at Connie. Nahihiya pa rin ang dalaga pero naglakas loob na rin siyang magtanong kung ang ate niya ay safe na rin ba.
Doc, ang ate ko po, kumusta? Successful po ang operation ni Brandon, nakuha na rin ang bala sa hita niya. Good thing hindi ito masyadong bumaon sa laman niya at hindi rin apektado ang buto sa kanyang hita. He is very lucky that the gunshot was not fatal. And about sa ate mo, hiha, I think nasa kabilang OR siya, hintayin mo na lang ang doktor niya. Itinuro pa nito ang kabilang pinto kung saan ginagamot ang dalaga. Para naman napahiya si Connie dahil narinig ni Clifford ang sinabi ng doktor. Naman, ang ulags mo self, bulong niya sa sarili, narinig niya pa na medyo napatawa ng kaunti ang binata na ngayon ay nasa likuran niya na pala. Relax, hindi naman kita kakainin, natatawa na bulong ng binata sa may tainga ng dalaga na ikinaigtad niya, mukhang may ibang meaning ang sinabi. Nakasimangot siyang bumaling rito, ngunit nagulat siya nang maglapat ang lobby nilang dalawa. Hindi niya alam na masyado palang malapit ang binata sa kanya. Mabilis siyang napaatras at wala sa sariling hinawakan ang lobby niya. Hindi niya na napansin ang mag-asawa at ang doktor sa tabi nila. Dahil mabilis siyang tumalikod at tumungo sa kabilang pinto ng operating room, hindi na rin siya nakapagpaalam pa sa mag-asawa o kahit sino sa mga taong kaharap niya. Hiyang-hiya si Connie dahil first time niya ang halik na yon. Walang lingon-lingon sa paligid at nakatitig lamang siya sa pinto ng operating room kung nasaan ang ate niya. Hindi niya pa rin inaalis ang kamay sa kanyang mga lobby. Naririnig niya na nag-uusap ang mga ito pero ayaw niyang lingunin dahil baka mapahiya lamang siya. Habang si Clifford naman kunwari hindi nabigla sa nangyari pero nararamdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Unang paglapat pa lang ng lobby niya sa dalaga ramdam niya na ang kaibang pakiramdam na kahit sinong hookers niya ay hindi ganoon ang kanyang naramdaman. Nakikinig siya sa pinag-usapan ng magulang ni Brandon at ng doktor, pero panaka-naka siyang tumitingin sa kinaroroonan ng dalagang si Connie. In few minutes, ililipat na ng mga nurse si Brandon sa room niya. Doon na lamang kayo maghintay, excuse me po muna sa inyo. Nagpaalam na ang doktor at bumalik ito sa loob ng operating room. Mabuti naman at ligtas na ang anak natin, hon, mapapanatag na ang loob ko, ani ng ginang at yamakap sa baywang ng asawa nito. He's a strong man, honey, he will survive, yamakap rin ito sa asawa. Bamaling naman ang Ginoo kay Clifford na kanina niya pa napapansin ang pagtitig nito sa dalagang si Connie. You can go with her, iho, samahan mo muna siya at pupunta muna kami sa kwarto na paglilipatan ni Brandon, baka maya-maya lamang ay lalabas na ang doktor ni Anisha. Nahihiya ata ang dalaga, huwag mo nang asarin, kilala kita Clifford, may pagbabantang wika ng Ginoo sa kanya. Napangiti na lamang ang binata, I won't, tito, sige po. Ako na po ang bahala sa kanya, susunod na lamang po kami sa inyo. Sagot niya at ibinigay naman ng ama ni Brandon ang room number nila. Nagpaalam ang mag-asawa sa kanya at ganoon na rin kay Connie. Hiha, mauuna na muna kami sa private room nila Brandon, sasamahan ka ni Clifford rito para sa ate mo. Huwag kang mag-alala, mabait itong binata namin, may himig na pang-aasar na saad ng Ginoo. Kunwari seryoso itong nagpaalam, sige po, ma'am, sir. Ingat po kayo, sagot ng dalaga pero hindi pa rin siya nakatingin sa mga ito, nakatingin lamang siya sa ibaba. Nakaalis na ang mag-asawa, pero nakayuko pa rin ang dalaga, muling lumapit si Clifford sa likuran niya at binulungan siya nito. Mukha bang espolto ang mukha ko at sa sahig ka nakatingin imbes sa akin? Ha, bamaling siya sa binata pero sinigurado na nakalayo siya ng ilang pulgada. Ang cute mo naman mag-blush, nahihiya ka ba sa nangyari kanina? Don't worry, wala naman sa akin yon. Just relax, ako lang ito, ang crush mo pero hindi ka crush. Tumawa ng malakas si Clifford na ikinaasar ni Connie, parang napahiya sa sarili ang dalaga dahil sa sinabi nito, ouch lang, hindi ka crush ng crush mo self, move on ka na. Pang-aasar ng konsensya niya, galit niyang binalingan ang binata. Feeling mo naman ang gwapo mo, mas pogi kaya sa'yo si Ryan, huwag kang ang feeling dyan, hindi bagay. Iritang sagot ng dalaga. Sino si Ryan? Boyfriend mo, bata ka pa, hindi ka pa pwede mag-boyfriend, hihintayin pa kitang graduate at ako ang future boyfriend mo, saad ng binata at binulong na lamang ang huling sinabi. Sasagot pa sana si Connie pero lumabas na ang doktor mula sa operating room. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Ako po ang kapatid ng pasyente, kumusta po ang ate ko? She's fine. Medyo hindi muna makakagalaw ang buong katawan niya dahil sa mga tahi sa sugat na ginawa namin. Baka kasi bamuka ang mga yun at ma-infection, you need to be careful kapag inalagaan mo siya. But rest assured,
Okay naman siya, may kalaliman ng ibang sugat na natamo niya. Kailangan ng matagal na gamutan, sad to say na kung gumaling ang sugat niya, it will be forever scars on her skin, malungkot na wika ng doktor sa kanilang dalawa. Naiyak naman si Connie sa narinig na sinabi ng doktor. Wala sa loob na niyakap ni Clifford ang dalaga habang umiiyak, naramdaman niyang nagulat ito pero hinayaan na lamang. Tahan na, she will be fine, bulong ni Clifford sa dalaga at pagpapatahan na rin sa walang humpay na pag-iyak nito. Siya na ang kumausap sa doktor dahil panaiyak lamang ang nagagawa ni Connie. Pwede naman ipa-plastic surgery yon, hindi ba, Doc? Tanong niya sa doktor habang yakap ang dalaga. Pwede naman, kaya lang may kamahalan. Tumango ang binata at nagpaalam na rin ang doktor. Sinabi nitong ililipat na ang pasyente sa kwarto na nakalaan para rito. Ilang saglit pa ay inilabas na si Anisha sa operating room. Maraming bandage ang buong katawan nito na nagmistulang mommy. Awang-awa si Connie sa tinamo ng kapatid. Mga demonyo sila, wala silang awa na saktan ng ate ko. Hindi mapigilan magalit ni Connie. Sinusuntok ni Connie ang dibdib ni Clifford na hinayaan lamang ng binata. Alam niyang nasasaktan ito para sa kapatid, kahit naman siya ay naaawa sa kinahinatnan ng dalaga. Kung naging mabilis lang sana sila sa pag-respond, hindi sana nito sasapitin ang mga sugat at pasa. But they need to follow the protocols, hindi sila pwedeng basta-basta lamang sumugod lalo at malaking sindikato ang natumbok nila. He made sure na mabubulok sa kulungan si Pinky, 10 ng mga tauhan nito. Napag-alaman niya rin na may mga kasabwat ng kapulisan sa loob ng distrito nila. Naaresto nila ito bago pa makulong si Pinky, kasalukuyan itong ginagamot sa hospital na pinagdalhan niya. His men are guarding her. Ang bangkay naman ni Julio ay kasalukuyang nasa morgue. May mga investigasyon pang ginagawa para roon. Nagpaalam lamang siya saglit sa mga kasamahan niya dahil gusto niyang malaman ang kalagayan ng kaibigan. Trusted naman ang mga kasamahan niya kaya kampante siya na walang sasabutahe sa kaso. Hindi nga lamang niya akalain na ang saglit niyang pagsilip sa kaibigan ay medyo matatagalan. Dahil naawa siya kay Connie, wala itong ibang kasama maliban sa magulang ni Brandon. He felt that Connie needed him. Akay niya si Connie habang nakasunod sa stretcher na lulan si Anisha. His phone suddenly rang, dinukot niya yun sa bulsa na hindi inaalis ang yakap sa dalaga. Yes, bro, sagot niya rito, saang hospital naka-confine si Brandon, bro. Sinabi niya ang pangalan ng hospital at address, hindi naman ito malayo sa kinalalagyan ng kaibigan niya. Along Cubao lamang ang location ng hospital. Okay, bro, salamat. Kung pupunta ka rito, Nico, pwede bang magdala ka ng makakain? Hindi pa kumakain sila tita at kapatid ni Anisha. Damihan mo, ha? Gutom na rin ako. Bro, ginawa mo pa akong delivery boy. Sige na nga, hindi ko kayo matiis. Natawa si Clifford sa sinabi ng kaibigan. Nagpaalam na ito at on the way na raw tungo sa hospital. Ibinalik niya sa bulsa ang cellphone at binalingan ang dalaga. Tumigil na ito sa pag-iyak. Okay ka na ba, baby? Malambing niyang tanong rito. Tumango lamang ang dalaga kunwari hindi pansin ang endearment ni Clifford sa kanya. Pero sa kaloob-looban niya nagliliparan na ang mga paru-paro sa loob ng kanyang tiyan. First time niyang makaramdam ng kilig. Ngayon lang din nakaranas na yakapin ng lalaki at gwapo pa. Nilulubos niya na at baka mamaya ma-expired pa. Mabilis silang nakarating sa nakalaan na silid para kay Anisha at nagulat sila dahil naroon din si Brandon kasama ang magulang nito. Tulog pa ang kaibigan niya at hindi pa makausap, may bandage rin ito sa hita. Nakangiti naman ang mag-asawa nang pumasok sila, parang may pahiwatig ang mga ngiti nito na ginantihan lamang ng binata. Hindi naman napapansin yun ni Connie dahil nakayuko lamang ito habang nakayakap sa baywang ni Clifford. Sumenyas pa ang ama ni Brandon kay Clifford, may pagbabanta at senadoryas na bagay di umano silang dalawa ng dalaga, napangiti ng malawak si Clifford, ngayon lamang siya nakaramdam ng kilig sa isang babae habang binibiro ng iba. Para pawiin ang ngiting sumupil sa kanyang mga labi, kinumusta niya na ang kaibigan sa magulang nito. Kumusta na po si Brandon, Tito? Hanggang kailan daw siya tulog? Dito rin po pala ang kwarto ni Brandon. Sabi ng doktor kanina, baka mamayang hapon ay gising na siya. Hindi naman masyadong high dose ang binigay na sedative sa kanya kaya sakto lang ang gising niya kung sakali, mamaya, at ito rin ang hiling niya. Gusto niya na sa isang kwarto lamang sila ni Anisha. Ayaw niyang mawalay rito. Alam mo na, sagot naman ang ginoo sa kanya. Tumango na lamang si Clifford rito. Bamaling naman ito kay Anisha.
nakita niya ang habag sa mga mata ng ama ni Brandon. Kung alam ko lang na madadami ang inosenteng dalagang ito, gumawa na sana ako ng paraan para mapuksa si Julio at Pinky, hindi ko akalain na magagawa nila ito sa kanya, malungkot na wika ng Ginoo. Tumayo naman ang ginang at hinawakan ang kamay ni Connie. Patawad hihas sa nangyari sa ate mo, hindi namin nakalain na idadamay siya ng kalaban namin, huwag kang mag-alala, sasagutin namin ang lahat ng expenses ng ate mo. At kung mag-undergo siya sa plastic surgery para mawala ang mga bakas ng pagmamalupit sa kanya ng mga halang ang kaluluwa, kami na ang bahala sa lahat, sana mapatawad ninyo kami ng ate mo, malungkot na sabi ng ginang. Wala namang maisagot si Connie. Kumalas na siya sa yakap ni Clifford, napagtanto niya na sumusobra na nga pala ang pagpantasya niya rito. Lumapit siya sa kama ng ate niya habang inaayos ng nurse ang dextrose nito, kinuha niya ang kamay ni Anisha at mahigpit itong hinawakan. Gustuhin mang ipaghiganti ni Connie ang tinamo ng kapatid ngunit ayaw niyang ilagay sa mga palad niya ang batas. Tahimik lamang ang dalaga na pinagmamasdan ng buong katawan ng kanyang ate. Sa likuran niya ang umiiyak na ginang ang naririnig niya, at ang tunog ng cellphone ni Clifford, mukhang pinapatawag na ito sa presinto at kailangan ng umalis. Sa isiping yun, parang may lungkot sa puso ni Connie, pero inignore niya lamang at nakatuon ang pansin sa kapatid. Medyo napaigtad pa siya nang lumapit sa kanya sa Clifford at hinawakan siya sa magkabilang braso habang nasa likuran niya ito. Hinihimas nito yun at nakaramdam siya ng kakaiba. I don't want to leave you here, but I need to report now to the precinct. Aalis muna ko, baby, babalik na lang ako mamaya, kumain ka pagdating ng pagkain na pinabili ko kay Nico, huwag kang mag-alala, mabait naman yun, huwag ka lang lumapit sa kanya, baka mabugbog ko ang gagawang yun, okay? Wala sa sariling tumango ang dalaga, pero hindi niya inaasahan ang sunod nitong ginawa, hinalikan siya sa pisngi, nanlalaki ang mga mata niya at pilit na huwag lumingon sa lalaki. Baka maglapat na naman ang kanilang mga lobby. Mabilis itong nawala sa likuran niya na ikinahinga niya ng maluwag. Nagwawala na kasi ang puso niya dahil sa kaba, takot at kilig na nararamdaman. Sila na lamang ng magulang ni Brandon ang natira sa loob ng silid, kanya-kanya silang pasyente na binabantayan. Habang tahimik ang dalaga, hindi napigil ang magtanong ng ama ni Brandon. Hiha, ilang taon ka na? 20 na po ako sa June, sir. Bakit po ninyo na itanong? Wala naman, hiha, hindi kasi halata, baby face ka pa kasi, ang ganda-ganda mo, huwag kang magpapaloko sa mga lalaki, ha, baka umiyak ka lamang sa huli, guard your heart, makahulugan habili ng ama ni Brandon kay Connie. Salamat po sa paalala, sir, pinutol ng Ginoo ang sasabihin niya. Call us, Tito and Tita, pwede rin Momsy at Popsy, you and your sister is now belong to our family. Marami pang sinabi ang mag-asawa sa kanya nang iningitian lamang ng dalaga, para rin itong ate niya, walang pinagkaiba, na manghalamang siya dahil ang akala niyang mga mata pobreng tao ay tatanggapin sila ng buo. Habang nagkukwentuhan sila, biglang may kumatok sa pinto ng silid nila, bumukas ito at bumungad ang isang gwapo ngunit mukhang palikero na lalaki, malawak ang ngiti nito nang pumasok sa loob, he already invited himself in. Magandang araw po, tita at tito. Kumusta po kayo? I brought you some food, Clifford said. Hindi pa raw po kayo kumakain. Nilabas ni Nico ang lahat ng food container na may lamang masasarap na pagkain, nilapag niya lahat yun sa may kaliitang lamesa na nasa loob ng hospital room, may dala rin siyang mga inumin para kung sakaling mauhaw ay hindi nalalabas pa para bumili. Ganito silang magkaibigang tatlo, they look for each other's family. Bamaling naman ito kay Connie. Oh, hi, you must be Connie, I'm Nico, you can call me mine. Just kidding, Clifford said. Huwag daw akong lalapit sa iyo at baka barilin niya ang kaligayahan ko. So, halika na, kain ka na rin dito, baka mangayayat kang bigla sisihin pa ako ni Clifford. Here, this is for you, my best friend ordered this only for you, kain ka raw ng marami, mabuti ka pa inaalala niya. Ako na best friend niya ginawa lamang isang delivery boy, hi, saklap naman. Mukhang umiibig na rin ang isang kaibigan ko. Here, inabot ni Nico ang box ng pagkain kay Connie, nagpasalamat naman ang dalaga rito, ngumiti siya sa binata na may pagkakalag din pala, she likes kalog personality, pero mas gusto niya ang personality ni Clifford na seryoso yet caring. Kinikilig si Connie sa isipin na inaalala siya ni Clifford, kanina lamang sila nagkakilala pero ang bilis naman itong gawin siyang espesyal.
Hindi na nahiya pa ang dalaga at mabilis na nilantakan ang pagkain na binigay ni Nico sa kanya. Ngayon niya lamang natikman ang pagkain na yun kaya katulad ng kapatid niya, galit-galit muna sa mundo habang lumalamon. Hindi nagtagal si Nico sa hospital at nagpaalam na ito matapos kumustahin ang dalawang pasyente, nang ako itong babalik kinabukasan kung hindi busy ang schedule sa hotel nito, may mga meeting pa raw ito sa hotel. Sumaglit lamang sa hospital upang bisitahin ang kaibigan, si Clifford rin kasi ang nagbalita sa kanya na nasa hospital si Brandon. Mabilis lumipas ang maghapon at takip silim na, sa sobrang antok ni Connie, hindi niya napigil ang makatulog habang nakayuko sa gilid ng kama ng ate niya at hawak ang kamay nito. Iyon ang naabutan ni Clifford na posisyon niya, nilapitan siya agad nito at binuhat na parang bagong kasal, sa sobrang pagod at antok hindi na alam ng dalaga ang nangyayari sa paligid. Sumenyas siya sa mag-asawa na iuuwi niya muna ito, naiwan ang magulang ni Brandon sa kwarto. Ilang sandali lang ay narinig nilang umungol si Brandon, pinagpapawisan ito at parang natatakot. Tweety, huwag kang umalis, huwag mo akong iwan, maawa ka, sigaw nito habang nakaangat ang braso na parang may inabot sa hangin. Nilapitan ito ng kanyang ama at sinampal ang binata, mukhang binabangungot ito. Biglang nagising si Brandon dahil sa pagsampal ng kung sino sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata bumungad sa harap niya ang mga magulang na nag-aalala. Dad, Mom, where am I? Where's Anisha? Agad niyang tanong na naguguluhan at natatakot dahil sa napanaginipan. Kumalma ka, anak, binabangungot ka, Anisha is right there. Turo ng ginang sa kabilang kama na katabi lang din ng kama ni Brandon. Para namang nabunutin ng tinik ang binata nang makita si Anisha, ngunit agad nakadama ng awa at galit dahil sa itsura ng dalaga. Naiiyak siya habang pinagmamasdan ang dalaga, masakit para sa kanya ang makita ito sa ganoong itsura. Ano ba ang napanaginipan mo at takot na takot ka, at sino si Tweety na tinatawag mo? Napanaginipan ko po kasing iniwan ako ni Anisha matapos malaman ang totoo. Ayokong mangyari yun, Mom, Dad. Baka hindi ko kayanin kapag iniwan ako ng Tweety ko. Malungkot na sagot ni Brandon sa magulang, at mukhang alam na nila kung sino ang tinatawag nitong Tweety. Magpakatatag ka anak, ipaliwanag mo sa kanya ang lahat, I'm sure she will understand you. Narito lang kami sa likod mo, sabi ng kanyang ina. Malungkot na tumango ang binata, natatakot siya sa oras na magising ang dalaga ay baka magalit ito sa kanya at worst iwan siya nito. He can't handle the breakup anymore. He loves Anisha more than himself now. Huwag mo sana akong iwan. Tweety, kapag nalaman mo ang katotohanan, I hope you will stay by my side. Ipinkausap niya sa dalaga habang tinitigan ito. Mom, nagpunta po ba rito si Clifford at si Connie? Ano po ang balita sa kaso? How long did I sleep? Anak, relax. Isa-isa lang ang tanong, mahina ang kalaban. Yes, Clifford came here, as well as Connie. Inuwi lamang ni Clifford si Connie dahil nakatulog na sa upuan katabi ng kama ni Anisha. Walang lugar para sa kanya na makatulog dito. Ayaw niya naman matulog sa sofa. Hindi raw siya sanay na natutulog sa upuan. Nakakaawa nga dahil magdamag yung na umiiyak. Sa pagod at antok siguro ginupaw na siya ng malalim na tulog. Hayaan mo, mukhang hindi naman siya pababayaan ng kaibigan mo. Mahabang wika ng ginang sa kanya. Tumango na lamang si Brandon, mabuti naman at may mag-aalaga pansamantala kay Connie habang nasa hospital si Anisha. Iyon ang naiisip ni Brandon sa mga oras na yun. Mapagkakatiwalaan naman si Clifford, for sure hindi nito pababayaan ang kapatid ng mahal niya. Kapag nagkataon na may nangyari ritong masama ay baka kalimutan niyang magkaibigan sila. Mom, can I come near to Anisha? Hiling niya sa ina. Kahit masakit ang kanyang hita, wala yun sa kanya. Ang gusto niya ay alagaan si Anisha hanggang sa magising ito. Kailangan siya ang unang tao na makikita nito oras na magmulat ng mata ang dalaga. Anak, ang sabi ng doktor hindi ka pa pwedeng gumalaw, baka bamuka ang tahi mo sa hita. Malaking problema yun, tiisin mo muna na malayo ka ng ilang pulgada sa kanya. Hindi naman daw matagal ang recovery mo, just follow what the doctors advise and you will be fine soon. Narito naman kami ng daddy mo, we can take care both of you. Mamaya lamang ay pupunta rito ang isa nating kasambahay para maghatid ng mga damit natin at pagkain. Medyo masungit ng tura ng ginang dahil kung hindi siya nagagalit, alam niyang nagpupumilit si Brandon gawin ang gusto. Umaga na rin pero mulat pa ang mga mata ng mag-asawa. Tumango na lamang ang binata at hindi na nagsalita pa.
Kailangan niya magpahinga at magpalakas para oras na magising ang kanyang mahal ay may lakas siya para rito. Marami na kasi siyang naiisip na senaryo ukol sa kanilang dalawa.